Magandang hapon, isang mapagpalang araw, Pilipinas. Ito ang inyong tagapagbantay balita at inyong taga-agapay. Tutok lang at makinig sa Road News Balita. Isang mapagpalang araw, Pilipinas. Ito ang inyong tagabantay balita at inyong taga-agapay. Tutok lang at makinig sa Road News Balita sa radyo DWBL AM. Live po tayong mapapakinggan at mapapanood sa DWBL AM Radio 1242 kHz. Mapapanood din tayo sa Facebook page ng DWBL at sa Facebook page ng Road News Balita sa radyo sa DWBL AM. Mula sa lansangan, balitaan, himpilan at sandigan ng bayan, ito ang Road News Balita sa radyo DWBL AM 1242 kHz. Mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa, tatalakayin. Mga balitang mapapakinggan at mapapanood sa DWBL AM. Sex Education inalmahan. Senate Bill 1979, dapat bang ibasura? International Standard, hindi pasok sa Philippine Standard. Kaya naman, binatikos ni former Chief Justice Maria Lourdes Sereno ang Senate Bill 1979. Kami trained sa law na pag sinabing guided by international standards, the first question is, ano ba ang international standards on CSE? Duty namin yon as lawyers, and duty rin yon ng bawat senador. Then when you look at it, you will find out dalawa lang yan. Wala ka ng pagpipilian. Pag CSE, because term of art na yan eh. Term of art ng CSE in sexuality education, there's only the UNESCO and the WHO. In what way was I misleading the country kung ganito naman talaga ang required interpretation namin sa batas? Kasi kung wala naman palang international standard, di meaningless yung batas na yan. Meaningless. Maglalagay ka ng two words that are very important, international standards, pero it does not mean anything, then it's a joke. Senator Risa Hontiveros maghahain ng substitute bill bilang tugon sa tunay na sinserong concern na sektor. Aking mga colleagues ay nag-withdraw bilang co-authors sa Senate Bill 1979 o ang Prevention of Adolescent Pregnancy Bill. Nauunawaan ko po ang kanilang mga posibleng konsiderasyon. And I wish to take this opportunity to inform this body that I have given much thought to the opposition raised against the bill. Legislation, as they say, is the art of the possible. And while my personal convictions maintain that SB 1979 is a reasoned and appropriate response to this national crisis that is teenage pregnancy, mas nais ko na magkaisa tayo sa layunin na pababain ang teenage pregnancy sa Pilipinas at bigyang suporta ang mga kabataang nangangailangan. Mr. President, nalulungkot ako that discussions on the bill have been muddled by so much disinformation. Sinabi nila na nasa bill yung 0 to 4 years old masturbation, anal sex, oral sex, at kung ano-ano pang mga konsepto na hindi akma sa mga bata. Natakot ang sambayanan. Pero uulitin ko, wala naman ang mga ito sa bill. At kailanman ay hindi ito makakapasok sa anumang panukala na aking isusulong. Naiintindihan ko ang kanilang mga konsiderasyon sa pagbawi ng suporta sa panukalang tutugon sa pagtaas ng teenage pregnancy sa bansa. Maihahain akong substitute bill bilang tugon sa tunay at sinserong concerns ng iba't ibang sektor at grupo. Umaasa ako na pag-aaralan nila. Pinuri at pinangaralan ng LTFRB ang taxi driver na matagumpay na naibalik ang 2.4 milyon na naiwan ng kanyang pasahero sa kanyang taxi. Bagamat malaking tulong sana sa kanilang buhay ang 2.4 milyon na pera sa bag na naiwan ng kanyang pasahero sa kanyang taxi, pinili pa rin ng isang taxi driver sa Iloilo City na kunin at i-report sa polisiya para maibalik sa pagmamayari nito. Sinabi ng taxi driver na si Anthony Barredo Aguirre, residente ng Barangay Amparo sa Pabia, Iloilo, na nakauwi na siya
nang tumawag ang kanyang operator at nagtanong kung may naiwan bag sa taxi niya. Nang tingnan ni Aguirre ang passenger side ng taxi, may nakita siyang bag sa ilalim. Sa halip na magpakita ng interes, dinala ni Aguirre ang bag sa police station. Napag-alaman na pagmamay-ari ng isang Rudy na mula sa Palawan ang bag, kasama umano ang asawa at mga apo, nang maiwan ang bag na isang backpack. Kaya naman binigyan ng pagkilala at pinuri sa kanyang katapatan ayon sa lokal ng pamahalaan ng Iloilo. Bibigyan ng pabuya sa ginawa ni Aguirre ang driver ng taxi. Halaga na ibinigay ay 20,000 bilang isang honorary citizen. LTO nagtala, umabot na sa 262 ang nahuling truck na naupod na ang gulong dahil dumarami na ang aksidente sa kalsada. Umabot na sa 262 ang nahuling truck na kalbo ang gulong ayon sa LTO. May kabuoang 262 truck na ang nahuli at natikitan dahil sa paggamit ng mga sira-sira o kalbong gulong at iba pang paglabag sa safety road simula Disyembre ng nakaraang taon ayon sa ulat nitong Miyerkules ng Land Transportation Office o LTO. Sinabi ni LTO Chief Assistant Secretary Attorney Bigor D. Mendoza II, ang pinaigting na panghuhuli sa mga truck ay isinagawa upang hindi na maulit ang malagim na aksidente sa flyover ng Katipunan, Quezon City noong Disyembre ng nakaraang taon. Magugunit ang inararo ng isang truck ang ilang sasakyan kung saan 4 na tao ang nasawi at 24 ang sugatan. Kasama sa pinaigting ng visibility ang pagdideploy ng mga LTO enforcer sa pagitan ng gabi at madaling araw kung saan wala ng truck ban, lalo mga urban areas. We have already issued show cause order for almost half of them and we will issue more SEO to cover the rest of those apprehended. The SEO include both the driver and registered owner of this delinquent truck ayon kay Mendoza. Sabi ni Mendoza, labis ang karga at paggamit ng mga sira-sirang gulong at lubhang mapanganib at nalalagay sa panganib ang buhay ng lahat ng gumagamit ng kalsada. We will continue monitoring the compliance of truck owner and drivers on road safety. Kaya sa mga driver at may-ari ng mga pasaway na truck na ito, huwag ninyong hintayin na mahuli dahil tiyak na patong-patong na problema ang kakarapin ninyo, dagdag ni LTO Chief. Sa mga players na nag-aspire maging professional o makasali dito sa SBA, magkakaroon kami ng tournament baka this coming March, ang SBA Philippine Open. Inaanyayahan ko kayong sumali para mapansin kayo ng mga team owners ng SBA. Malay nyo, ma-scout kayo, ma-recruit kayo. Sumali kayo sa draft pick para mapili kayo ng mga team owners. Alam naman natin ang bilyar medyo hindi pa siya ganun ka-develop na sport unlike sa basketball. Kunyari, bata ka, gusto mo maging professional basketball player, magva-varsity ka sa school. Hanggang sa makagraduate ka ng high school, varsity ka naman ng college. Pag graduate ng college, pwede ka na mag-professional. Sa bilyar, wala tayong ganun. So, yung kumbaga hindi namin ginagawa stringent yung mga requirements, so hindi namin pinahihirapan yung players. Basta't meron kayong GAB license, pwede kayo sumali sa draft pick namin. Para sa amateur players naman, meron kaming tinatawag na Sharks Executive League. Ito yung para sa mga working professionals o mga may trabaho o mga professional, mga doktor, lawyers, kahit sino na basta amateur na mahilig magbilyar, pwede kayo sumali dito sa executive tournament namin. Although ang season 1 namin magsa-start sa Feb 2, executive league namin magsi-season 1 na kami itong Feb 2, puno na yung slots. So abangan nyo yung announcement namin for season 2. So para ito sa mga fans na gusto ma-experience yung Sharks format, makalaro dun sa Sharks Arena, maramdaman nila na professional sila o ma-experience nila maging professional. At live din ang mga amateur games namin sa One Sports. Napakaganda nung season 1.
exceeded yung expectations namin, pati nung mga team owners. At saka yung mga fans, talagang nakita ko na engaged sila doon sa laro. At marami na rin bagong fans na nanonood. Dati hindi nanonood ng bilyar. Ngayon talagang natutuwa sila kasi naging exciting yung sport. Masaya. Tsaka yung pagdagdag namin, yung pag-allow namin ng sharking, malaking tulong. Kasi yun nga, na-engage yung fans, tas ang dami nag-comment, naging spectator sport na yung bilyar. Kaya natuwa kami doon sa naging resulta ng season 1 namin. Season 1 na trial season namin, na tumakbo kami ng 3 months. 3 months. Tapos nag-finals kami. Ang nag-champion, yung Taguig Stallions. Okay. Oo. Sa season 2, tatry namin habaan. Depende kung ilang teams ang makakasali. Pero ako kasi, since bagong concept pa lang siya, ang gusto kong idagdag na team, kahit isa lang, masaya na ako. Masaya na ako. Kasi, syempre yung season 1 namin, alam natin na trial season yan, showcase season. So, ang revenue nung liga, hindi pa ganun kalaki. Siyempre, bago, startup siya. Ngayon, pagpasok na season 2, may konting papasok na revenue dyan. Kaya konting teams lang kukunin namin para ma-maximize ng mga teams yung profits nila for season 2. So, pag ready na yung liga natin, tsaka tayo magdadagdag na mas maraming team. Taguig Stallions, MSW Manila, MSW Mavericks, Quezon City Dragons, tsaka ang Negros Occidental Pillars. Yan ang unang 4 na teams na nakasali sa season 1. Players, masaya. Tsaka ang magandang nangyayari doon sa players, sumikat sila. Sumisikat ngayon sila. Ang kwento ng mga players sa akin, pag uwi raw nila ng probinsya after ng championship, pinagkakaguluhan sila sa probinsya nila. Kasi napapanood tayo sa One Sports eh. Oo nga. So nakikita ng mga kababayan natin sa probinsya. Sa season 2, ang pinakamaganda talaga magdagdag ng teams. Kasi para yung ibang gusto sumali ng SBA, may sasalihan na team na bago. Kasi pag dumami yung teams natin, mas maraming players na pwedeng ma-cater o matulungan ng SBA. Actually, ang isa sa mga malalaking sponsors namin ngayon, yung Tanduay. Okay. Ito, yung MSW, Mega Sports World. At iba pa, sila Mulak Ensaymada, Don Benitos, marami pang ibang sponsors. So, maraming naniniwala at maraming sumusuporta rin sa amin. Yun ang talagang goal namin. Na pagkaya na, kunyari, kaya na ng mga team owners at mayroon na tayong mga arena sa iba-ibang lugar ng Pilipinas, pwede na magkaroon ng home and away. Kumbaga, dadayo yung mga home team papunta sa kalaban. Yung kalaban, minsan dadayo naman dito. Para yung fan engagement, yung cheering, maramdaman talaga. Kumbaga, pag nandun ka sa home court ng kalaban mo, sisigawan ka ng mga nandun. Siyempre, gusto nila manalo yung team nila. Diba? Pag nandun naman sila, gagantihan nyo naman. Yun yung gusto naming dynamics na magawa sa SBA. Siguro para sa mga nanonood, subukan nyo yung produkto namin, panoorin nyo. Mas maganda kung manood kayo ng live dito sa Sharks Arena kasi iba talaga yung experience pag live. Ginawa naming spectator sport itong bilyar. So gusto kong ma-experience nyo. Ang entrance dito sa arena, libre lang. Nandito lang kami sa 234 Tomas Morato Ave, Quezon City.